Hello guys, hello Aries. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Aries. Alamin natin kung ano yung message vibration na posibleng kailangan mo. At ay galing sa mga full moons and new moons natin. Moon energy siya. Okay, Aries. First quarter moon in Cancer, sorry. So, push through any insecurity. So, Aries, if ever maka-encounter ka, makaramdam ka, so since yung full moon kasi and new moon is energy yan, emotion. So, in case na makaramdam ka ng selos, ng inggit, ng regrets, ng galit, ng pag-aalala, sinasabi sa'yo dito na alisin natin yan sa buhay natin. Okay? Push out. Push through any insecurity. Alisin natin yan. Palabasin natin yan sa buhay natin. Next is growth. Okay? If gusto mo ng gusto mo ng stability, balance, progress sa buhay mo, ng pagbabago, ng progress, maghanap ka daw ng mentor or guide or guidance. Mag-pray ka. Unahin mo yung prayer. Pray to God na sana ibigay sa ng Panginoon yung tamang tao para i-guide ka. Okay? Huwag magmamadali. Okay? Huwag magmamadali this year. Take baby steps as you grow. Diba? Magsimula tayo sa 0-1, parang ganun. And be willing to learn from others. So, tanggapin natin yung lahat ng learnings, advices, or kahit criticism. Kasi minsan, constructive naman yung criticism, diba? Kasi, and huwag tayo masyadong magagalitin. Okay? Huwag tayong mainggit, huwag tayong magmadali, huwag tayong tumingin sa ibang bakuran, parang iisipin mo, mas maganda doon, mas maganda sa kanila, kasi hindi mo naman alam kung anong nangyayari sa realidad. Okay, 8 of Wands. Maraming balita kang matatanggap this year, so it's good news, letters, chat, call, information, communication, lahat ng klase ng komunikasyon ay posibleng darating sa iyo this year. Nakikita ko yung possibilities ng negosyo. May mag-o-open ng negosyo ni Aries. Merong Aries na ikakasal. May Aries na magre-renew ng kanilang wedding or wedding anniversary, wedding vows, parang ganun. Merong mga partnership collaboration in terms of money and relationship dito. Nakikita ko na aapaw yung cups mo. So, masaya. Sobrang saya ka. Marami kang rason para magsaya this year. Okay? 8 of Pentacles, nakikita ko na if you're looking for job, habang nanonood ka sa ngayon, 2025, good chance para sa'yo na makahanap ka ng trabaho. Chance ito sa'yo para makapagsimula ka ulit. And nakikita ko sa'yo dito na this year, posibleng may promotion sa trabaho, posibleng may opening ng business, may salary increase, may mga wini-wish ka sa usaping trabaho or financial ang posibleng makuha mo. Okay? Parang, wish fulfillment. Parang, ay, next card is choice. May kailangan mag-travel. It's either mag-asawa to. Mag-asawa, kailangan nilang mag-separate muna dahil siguro sa paghihirap, financial. So, as much as possible na gusto mong magsama-sama kayong mag-asawa, magpamilya, imposible to this year. Kailangan nyo munang mag-separate for money para makapaghanap ng yung isa sa inyo ng pera. 7 of Pentacles, nakikita ko sa'yo dito na may hinihintay kang pera. So, siguro galing to sa 2023, 24. Nakikita ko na yung ini-expect mong pera ay hindi yan yung darating sa'yo. So, unexpected. Posibleng may darating sa'yo na lump sum of money, pero hindi yan yung matagal mong pinagpipray, hindi yan yung iniyakan mo, parang gano'n. Diba, may utang sa'yo yung isang tao. Matagal kang nagpipray, galit na galit ka na, ganyan, ganito. And yung perang yun na hinihintay mo, hindi yun yung darating sa'yo. Ibang way ng money. Okay? Isang decision making ang nagiging cause or dahilan ng sleepless nights mo, ng insomnia mo, ng pag-iisip, ng overanalyzing. So, kita ko sa'yo dito, nag-iisip ka ng desisyon. But, ang sabi sa'yo dito ng Hangman, kung wala kang maiisip na rason, wala kang maiisip na solusyon,
as much as possible, ihang mo muna, i-pause mo muna yung decision making. Kasi pag hindi tayo focus, like balisa tayo, masamang pakiramdam, tapos magdidesisyon tayo, pwede yung decision na yun ay hindi yun tama para sa atin. Okay? Queen of Swords, so make sure mag-focus ka sa lahat, sa detalye. Okay? And kung halimbawa gusto mong magtrabaho sa ibang bansa or pwedeng lumipat ng business, ng work, yung choices and decision, sinasabi siya dito na focus sa priority, focus ka sa pinagpipilian mo. Okay? Ace of Pentacles, new job, new source ng income, new financial wealth, new money. Page of Cups, nakikita ko na maraming makikilala ka this year na pwedeng makatulong sa iyo sa mga financial burdens nyo or sa mga financial needs nyo. Okay? King of Pentacles, may lump sum of money ka na mahahawakan this year. Pwedeng ito yung matagal mo nang wini-wish or pwedeng ito yung unexpected na windfall. And Five of Swords, siguro may iba sa inyo na kailangan na like may mga gastos kayo every month. Yun, yung mga subscription nyo na kailangan yung i-delete, i-deactivate, i-log out para alam mo na mabawasan yung mga binabayaran nyo sa taon. Okay, yan, Seven of Wands. Nakikita ko sir dito, medyo nalilito yung iba. Parang yung iba, gusto niyang mag-resign, pero nagdadalawang isip siya. Yung iba naman, gusto mag-stay sa isang company or sa isang employer, pero gusto niyang umalis. Parang yun, in between siya. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na may naghihintay sa'yo, or pwedeng ikaw to na naghihintay. Pwedeng naghihintay ka na pwedeng may kakilala ka or kaibigan, kapatid or kamag-anak, o humingi ka sa kanya ng tulong. So, ngayon ay hinihintay mo kung kailan na to darating. It's either financial or emotional. Okay? A Strength card, o yun, magpakatatag ka lang daw sa taong ito. And the greed, iwasan natin maging selfish, iwasan natin maging makasarili sa taong ito. Four of Wands, share your blessings to your family, to your loved ones. Nakikita ko sir dito na may mga family celebration, may mga homecoming, reunion, may magsisimulang makabuntis, parang ganun. So may additional member ng family, may new house, new residence, parang ganun. Ang daming isi-celebrate this year naman ng Aries. And sobrang saya. So, yun, bakit ka malulungkot, diba? Tingnan mo to. Yung family life mo is magiging stable, secured. Maraming rason, maraming selebrasyon. Sobrang saya. Ito yung The Sun, siya yung pinakamasayang bara sa lahat. Okay? So, sinasabi sa'yo ng The Sun na if in case lang hindi ka masaya, hanapin mo yung rason para maging masaya ka. Okay? And yung The Sun na yan, sinasabi sa'yo na ikaw lang yung magpapasaya sa sarili mo. Hindi mo dapat sabihin na, hindi ako masaya kasi si ganyan, ganito, hindi. Kahit masama yung taong yan, emotion natin yung kailangan natin i-handle. Hindi yung parang reaction na i-blame natin yung sa ibang tao. Okay? So, thank you guys. Bye!